Day number 89, 100 Days Journey for our CHJC 45th anniversary. Our text for today will be on John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ito ang pinakatanyag na bersikulo sa Biblia. Nagsasaad ito ng katotohanan patungkol sa buhay na walang hanggan na nais ipagkaloob ng Diyos sa bawat nilalang. At ito'y kasalungat ng bersikulo na sinabi ng serpente nang kausapin niya si Eva sa Genesis 3:4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Mayroong ipinagbawal ng Diyos kina Adan at Eva. Huwag kainin ang isang uri ng bunga na nasa gitna ng halamanan ng Eden. Sa pagtukso ng serpente, kanyang sinabi, hindi ka tiyak na mamamatay. Salungat ito sa ipinag-utos ng Diyos sa kanila na huwag kakainin ng bunga ng punong kahoy. Dahil sa araw na kainin nila yon, sila'y mamamatay. Dahil sa pagtukso ng serpente, nahulog sa kasalanan ang mga unang nilalang. At dahil dito, lahat ng taong sinilang ay nasa ilalim na ng sumpa ng kamatayan at pahirap na kanilang kakamtan. Ngunit ang pagmamahal ng Diyos ay may planong kaligtasan upang sagipin ang patungo sa kapahamakang buhay ng mga isinisilang at isisilang sa mundo. Sa Genesis 3:15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sa malaking pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, kanyang ipinanukala ang plano ng kaligtasan noon pa. Kanyang ibinigay, kayang ibigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak na hindi nagkasala upang may pagkaloob ang walang hanggang buhay sa sino mang mananampalataya sa Kanya. Sa 2 Corinthians 5:21, for He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Kapalit ng buhay na walang hanggan para sa tao ay ang sakripisyo ng kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Kung ating pagbubulay-bulayan ito, mga minamahal, inilagay lahat ng Diyos ang ating mga kasalanan sa kanyang bugtong na anak. Nang sa ganong paraan, sino mang manampalataya sa kanya doon sa natapos na gawain doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi na dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba dapat pasalamatan natin ang Panginoon? At kung hindi mo pa pinagtiwalaan nito, kaibigan, ngayon ang pagkakataon na kilalanin na si Kristo'y namatay doon sa krus, ang kanyang dugo'y nabuhos upang linisin ang lahat ng ating mga kasalanan, at siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay upang pagkalooban tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pinapaniwalaan mo ba ito? Tayo manalangin. Papasalamat kami, Panginoon, dahil ang plano ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ay kaya mong ipagkaloob. Inyong ipinahintulot na ang inyong bugtong na anak ay kapalit ng lahat ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Hindi siya nagkasala, ngunit para makamtan namin ang buhay na walang hanggan, ginanap niya ang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan at sa ipinagkakaloob mong buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.